Ano yung dalawang bigyan? Sa 1 Timothy chapter 2 verse 4? What is the two wheels there? Ano yung dalawang wheel? Masay muna, and then come to the knowledge of the truth. Amen. So, salamat na tayo ay, are you saved? Amen. There's no point na mag-agad tayo kung hindi tayo saved, ano? Kasi hindi natin maiintindihan ng Biblia. The only reason na iintindihan natin ng Biblia is because we have the Holy Spirit. Kaya napakahalaga na ang church hindi nakakapag-save. Ang church ay mga saved na. Correct? So yun ang dapat natin iklaro dito, okay? So we are the church, it means to say, automatic yan. You are saved. Paano ka na saved? Okay? So Bible study namin kagabi sa Ita. So paano mo ba natatanggap yung Holy Spirit? Tanong pala, meron na ba kayong Holy Spirit? So lahat ng tasa. So paano mo natanggap yung Holy Spirit? Yun ang big question eh, di ba? Paano mo natanggap yung Holy Spirit? Once you receive Christ, the Holy Spirit will enter into your heart. So, okay. The next question is, give me a verse. Kasi, hindi naman yung feelings lang, di ba? So, may papakita tayong verse. Paano mo nasabi? Talagang nasa iyo yung Holy Spirit based on the truth, the Bible, ha? Madaling sabihin, di ba? Amen. So, yun ang sagot, okay? Sabi ni Sir Yone, kung natapos daw niya na sa palatayanan, ang gustong ginawa ng Panginoon, the Bible is very clear. The Holy Spirit, hindi ka lang sa iyo ulit, sigyado pa ka. That is the only difference in this dispensation of grace. May tayo tinatawag na eternal security. Unlike before the cross, o under dito in time past, ang Holy Spirit is in and out. Amen? See? Makikita natin dito na once you are saved, napakadaling intindihin ng Bible. Plus, once you have the Holy Spirit, merong ibinigay ang Diyos na method. At napakahalaga yan, huwag natin kakalimutan na method, this is a built-in method. Because the Bible is God's Word, so it must be studied in God's way. May sense, di ba? Kasi tayo yun eh. So alam niya, paano ituturo sa inyo. So, palagi nakasentro sa Panginoon. Parang mga anak tayo, di ba? So, mga anak, dapat makinig sa magulang na. Dahil kilala mo yung anak mo eh. Alam mo ang approach, di ba? Hindi naman lahat ng approach mo sa anak mo pare-pareho, di ba? Minsan matigas ka sa isa, minsan malambot kasi sumusunod. So, iba-iba. So, ganun din ang Panginoon. Pero ang Diyos, may standard ng pag-aaral. Ito yung tinatawag na rightly dividing the word of truth. So yun po ang ating ginagawa dito. Hindi po ito galing sa labas at hindi ito galing sa mga established na denomination na mayroong Bible school. Ito po ay built-in mismo sa Bible. Kaya ang unang-una na dapat natin intindihin pag nag-aaral tayo ito. Kaya madalas na inuulit-ulit ko, ina-accuse kami na hindi daw kami, dinidisregard daw natin yung other books. Lahat lang daw tayo kay God. Pero hindi po totoo yun. Pero the Bible is very clear. All the scripture is for us. Lahat naman, di ba? Para sa ating lahat yan. Kasi, Bible truth yan eh. Pero hindi lahat is to us for direct obedience. Tama? Do you agree? Na hindi lahat ng nakasulat sa Biblia ay susundin natin. Agree? Halimbawa, madalas mo yung i-illustrate ng Sabat. Bible truth yun, di ba? Susundin ba yung atin ngayon? Hindi. Bakit? Ayun, yun ang matanong eh. Bakit? Halimbawa, notice din sa Biblia, bawal kumain ng mga dietary, may binigay sa unclean food, sa mga food yun. Yung bago, yung mga dasal. Susundin ba natin yun? Hindi. See? So, very clear tayo dito bago natin yun. So, all scripture is for us kasi Bible truth yan eh. So, ano ba ang purpose ng for all of us? Okay? Tingnan natin sa Romans chapter 15 from verse 4. Ano sabi dyan? For us. Bakit is for us? Romans chapter 15 verse 4. Anong sabi dyan? Anyone? Please read.
gusto ko rin nag-interact tayo para makita natin kayo mismo. Hindi ito yung sabi-sabi lang. So, anong sabi niya? Bakit is for us? Ano ang purpose? What is the answer in that question? For our learning. Amen. It's very clear. So, yung naisunod daw at before time, it is written for learning. Okay, another one. 1 Corinthians chapter 10, verse 11. What is another reason why we need to study the Bible? Though it is not to us, but some are for example, amen? Ano pa? Admonition. Okay. So, what is an admonition? Something warning or reminders? Or something na, di ba? So, okay. So, yun yung mga natutunan natin, di ba? Lalo natin natutunan sa Old Testament, di ba? Kina Joshua, kina Moses, na hindi pa napaganda sa tao yung mga reclamites, you know? May magreklamo, mga kasama ng mga Ammonites, no? So, anong mga tribe kayo? Maraming mga reclamites, di ba? Kaunting problema, nagiging reclamites na yung tribo niya. So, yun po yung mga bagay na dapat natutunan natin na hindi lahat ng nakasulat sa Biblia ay para sa atin. Bakit? Sabi ng Bible, mayroong tinatawag na, kahit yung Bible, makikita nyo yung Bible. Di ba ang Bible, 66 books? Makikita mo yung sinulat ni Paul, 13 pesos lang yun. So pag inati mo ito dito, makita mo ito yung mga sulat ng in times past, right? Yan ay, from Genesis to Acts, it is about Israel. At later nung yun ang naaralin natin, unti-unti na. So marami tayong i-contrast lang that this is all an overview. Okay? Kasi pag isa-isa natin, makabulin tayo ng eternity. So, ito lang yung overview lang. Okay? So, ito, makikita natin, ito yung ating path now. Okay? So, kasi dati, makikita natin na wala naman tayo walang talaga dito eh. Okay? Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 12, ano sabi? Pakipasa. Ephesians chapter 2, verse 12 and 13. Before, ano daw tayo before? Before what now? Ephesians chapter 2, verse 12 and 13. Pakibasa mo natin si Seth. Pakibasa isa-isa natin. Before. Ephesians chapter 12, chapter 2, verse 12. That at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Amen. So, okay, sandali ha. So, yun ang condition. Yun ang situation natin. Yun ang ating kalagayan, no? Without hope, hindi tayo kasama sa commonwealth ng we are stranger. That is facts. That is true. But now, sister, verse 13. But now, in Christ Jesus, we who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. amen. See? But now, so napakalaga nung time, ha? But now, in this present time, because of what? Because of the cross. So yung cross ang tinatawag na game changer, yun ang nagbago. Because of the cross of Christ. Na kasama tayo dito. Kasi before, paano ba naliligtas yung mga Gentiles? Dalawa lang, di ba? It's either you, bless the Jew, Genesis chapter 12, verse 1 to 3. If you curse the Jew, God will curse you. If you bless them, God will bless you. Amen? Agree? Yun po yung paraan. Ang kilala na si Cornelius, napakabait sa mga mundo. Dinas siya ng Panginoon. 2, become a Jew. Paano ka magiging become a Jew? You have to convert to Judaism. Yun lang po. Dalawa lang. Nalala niyo sa Rahab, di ba? Naniwala siya sa Diyos na Israel. Di ba? Nakita mo kung paano siya dinas ng Panginoon. So, makikita natin na ang Diyos hindi nagpabago. Pero yung tining ng Diyos nagpabago. Okay? Then, so the attributes of God doesn't change. Okay? But the dealing of God changes. Depende doon sa tinatawag na period of time. Ang tawag doon sa Bible ay dispensation. Okay? So,
As now, we have basic truth na dapat natin malaman na there are three periods of time, in time past, but now and the ages to come, which is future. That is the Bible. Okay? So, isa-isahin natin ngayon. Okay? So, ito yung Bible truth rightly divided. Okay? So, makikita natin dito na nawala yung cross. Nandito yung cross. Okay? So, ito yung mga books. Makikita niyo yung arrangement ng books. Okay? Sa Old Testament. Okay? Makikita natin dito from Genesis to Malachi. And then, ito yung tinatawag na earthly ministry ng Panginoon. Okay? So, para may idea lang tayo. Overview lang to, ha? Okay? So, dito, yung cross, dito nagkaroon ng tinatawag na changes. Okay? The cross of Christ. So, kung makikita nyo, dito, ang grupo ng tao dito, sabi sa Genesis chapter 10, verse 5, pakibasa, Genesis chapter 10, verse 5, anong meron doon? Sa Genesis chapter 10, verse 5, we are rightly dividing the word of truth. Okay? So, Genesis chapter 10, verse 5, anong sabi? Genesis chapter 10, verse 5. Okay, Genesis chapter 10, verse 5. By these were the isles of the Gentiles divided in their lands, everyone after his tongue, after their families, in their nations. Okay. So, dito, the first time ginamit yung word na Gentiles. May Gentiles na dito. Okay? Now, when you say Gentiles, it refers to nations. Very clear tayo, ha? Pag narinig niyo yung word Gentiles equals nation. Nations. Okay? Now, pagdating dito sa kay Abraham, who is dyan nagsimula yung Jew. Right? See? So, ilang grupo na tayo ng tao? The Gentiles and the Jews na nagsimula kay Abraham. Correct? Now, ano ang difference ng Jew at saka Gentiles? Amen? Ano pa? Ano pa yung nag-separate? What tinatawag ng the middle wall of partition? Ephesians chapter 2 verse 11, ano sabi? 2:11. Ephesians 2:11. Ito yung naghiwalay. Tatanda natin, bakit hiwalay ang Jew at saka Gentiles? Circumcision at uncircumcision. Napakahalaga sa mga module ng circumcision or else, pag hindi ka circumcised, you will be cut off. Claro? See? Pag naintindihan natin itong basic truth na ito, ang naging mawawa ng Biblia. Kasi yun yung method ng Diyos eh. Rightly dividing the word of truth. Ibig sabihin, truth from truth, hindi error from error. Truth from truth. Kasi all truth. I-divide lang natin. See? So may dalawa ng grupo ng tao. See? Now, pagdating naman dito sa cross, ano nangyari? Doon sa mga taong maniniwala sa ino tayo, di ba? Wala nang isip yung gospel. Iwanan natin na kasi hindi tayo palagi tayo nasa gospel. So, mag-step to na tayo ngayon. So, pag ang tao, sumampalataya, sabi nga ni Sister Nelly kanina, doon sa the gospel of salvation, which is the gospel of the grace of God, mayroon ka ng Holy Spirit. At pag may Holy Spirit ka na, anong nangyayari? 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Pakipasa ko natin. So, tingnan natin. Huwag kayo basta-basta naniniwala sa akin unless it is in the Bible. Anong sabi ng Holy Spirit? Okay? 1 Corinthians chapter 12 verse 13. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Amen. So, wala naman yung Jew and Gentile sa panahon natin dito. Okay? So, nandito na tayo sa tinatawag na dispensation of grace of God. So,
So, kung ikaw nandito, pumasok ka na dito after the cross at sumampalataya ka doon sa gospel, you will be baptized. Ibig sabihin, you will be included, you will be identified in the church or the body of Christ. So, kung ikaw ay Gentile, sumampalataya ka, ang tawag sa iyo ay, ano? Kristiyano pa. Body of Christ. Amen. You are now the church. Okay. Sa Bible, another term is new creature. Okay. 2 Corinthians 5:17. Ano sabi nun? Yeah, amen. So, hindi yan hindi yan about dun sa nabago, kundi it's about the nature. Yun yung nature ng isang tao na sumampalataya kay Kristo, pumapasok na siya dito sa body of Christ, the church. Amen. Okay? When verses Galatians, yung new creature. New creature. Neither Jew or neither circumcision or uncircumcision. New creature. Galatians. So kung ikaw ay paano kung Hudyo ka? Halimbawa, Hudyo ako. Ngayon, may nag-share sa akin. Nasa US kunyari ako. Kasi wala akong kilalang Jew dito eh. Sumampalataya ako. So, saan ako ngayon? Jew ko eh. Diba, may dalawang grupo ng tao. May Gentile, may Jew. So, mahiwalay sila dito because of the circumcision. So, ngayon, pag ang tao sumampalataya, sabi sa verse is, papasok ka lang dito sa new identity mo, new creature. Galatians chapter 6 verse 15. For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature. Very clear. No? Ano sino may circumcision? Jew. Uncircumcision ay Gentiles, and now no more. You are now a new creature. You are now a new group of people. See? Tama, ganda, no? Ang ganda. So makikita natin dito, sa panahon natin dito, wala nang Jew and Gentile, there's no difference. So wala na sila. So paano sila nasi-say? Dito may ano sila, may advantage sila. Bakit? Because at this, before the cross, ang salvation is of the Jew. But now, it is because of the cross of Christ. So, yung po ang dapat natin maunawaan na napaka-basic. At pag nasa natin yung Bible, ma-identify mo kung sino ka. Sabi doon sa Galatians chapter 6, you are now in Christ. Amen. Before, we are in Adam. Di ba? We are created in the likeness of Adam. It means to say, you are spiritually dead. To be spiritually dead, it means to say, you don't have the Holy Spirit. That's why we need the Holy Spirit para ma-regenerate ka. And the only way, according to the Scripture, is by the gospel of Paul, you are begotten. Oh, sa mga iba, yung gamitin yung born again. So, born again is just like quicken yung spirit mo. Okay? Nananaan na doon yung banal na spirit mo. Kasi, yun yung original eh. Before tayo create, wala tayong issue sa Panginoon. Wala namang kasalanan eh. May Holy Spirit ka eh. Kaya lang, nung tayo nagkasala, nakatawag na wala yung communication mo doon. Mayroon ka pa rin human spirit. Yung human spirit, nagpa-function to give you life sa physical. Okay? Para kung may bank account, yung bank account mo, hindi na active, na dormant kasi hindi ka na-deposit for a year or 2 years, depende. Pero atong pa rin yung bank account mo, hindi nga na-active. Active, right? Para kang may cellphone. Ayan, cellphone. Dati, nung mayroong mga data, nakakakonect ka, di ba? Nakakatawag ka sa loved ones mo. Pero nung naputulan ka, dahil hindi ka nagbayad o nag-spare na, wala na. Hindi ka na makakontak. Pero nagagamit mo sa ibang bagay. Right? So, paano ka makakaroon ulit ng connection? Di ba ang purpose ng Spirit is to communicate sa Diyos? Kasi yun ang function ng Spirit ng tao na mayroong relasyon sa Diyos. Pero, kaya tayo nag-aaral ngayon, it is because yung Bible na to, ito yung, kung ikaw ay hindi saved, okay? Ito yung let's substitute dun sa
Holy Spirit para maunawaan mo. Kasi, according to the Bible, in John chapter 6, verse 63, tingnan natin. Ano sabi? Ano ba yung Word of God? Ano bang meron doon sa Word of God? John chapter 6, verse 63. John chapter 6, verse 63. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Amen. So nakikita niyo yung power? Meron siyang life. And the Word of God is Spirit. And now, because, di ba kung ikaw hindi saved, wala ka na communication. So ito ngayon ang not replace. Kaya, kailangan mo ng Word of God because hearing and hearing is what? Doon ka nagkakaroon ng faith. Kaya faith comes by hearing and hearing by the Word of God. So napakalaga po ng Bible. Na ngayon, kung ikaw naman ay saved, ano ang purpose ng Bible? 25, right? Para mas lalong makilala ang Panginoon, marami kang matutunan sa Bible na may apply mo. Doon papasok, the more you learn the Bible, the more na nakakapag-walk ka sa Panginoon dahil tama yung doctrine mo. Kahit anong gawin mo na paglilingkod sa Diyos, kung hindi ka naman safe at mali, it is useless. Good for nothing. Attend ka lang attend sa church, eh hindi ka naman safe kasi mali yung gospel mo. Anong purpose? Niluloko mo lang yung sarili mo. Sabi mo kasi inaanak ko, 33 years. 33 years. Mas matanda pa siya dun sa nalaglinggo dun sa pastor sa ngayon kasi sila yung nag-pioneering. Nalaman lang niya after 33 years na yung repent and be baptized is not our gospel. Hindi imagine, 33 years. Para kang maiiging wow, mali ka pag nakakala mo sa ika, hindi pala kasi mali yung gospel mo. Nakakalungkot dito ba? Kaya, ang truth, mapapansin mo, hindi yan popularity. Hindi yan popularity. Ang truth, hindi yan sa majority. Walang kinalaman yun. Truth is truth. At saka, very clear sa Bible. Kakontek ka na na. Kakontek. It's very clear. Ang truth is always in the minority. And it is because of truth. Talagang magkakaiwalay because of truth. Because truth is a divider. Gusto mong Panginoon na nagsabi, di ba? Dahil sa akin, magkakaiwalay kayo. Totoo naman eh. Sa isang pamilya, mayroong sa Sinyoba, may Katoliko, may Baptist. Ano kayo hindi magkakahati-hati? Ano magkakahati-hati kayo? It is because it's about the faith. Ano yung sinampalatayanan mo? Nasa truth ka ba? Kaya sabi ng Bible, examine yourself. Are you in the truth? Are you in the faith? Yun lang yun. So, ito po yung okay. So, don't get me wrong. Okay, so, dito, yung standard ng ating doctrine. Romans of Philemon, it is the 13th epistle. Standard ng doctrine ng church. But, may mga doctrine dito, as long as hindi nagko-contradict dito sa 13th epistle si Paul, wala tayong issue. Halimbawa, the 10 Commandments, except for Sabbath, does it apply to us? Yes or no? 10 Commandments, except for Sabbath. Does doctrine apply to us in this period of time? The 10 Commandments. Ano ang sabi sa 10 Commandments? Una, sa Exodus. Di ba sa 10 Commandments, bawal mamatay, bawal applicable pa rin, except for Sabbath. Except for Sabbath. So lahat yun, nandito, di ba? Yun tinatawag na trans-dispensational or pan-dispensational doctrine or truth na may apply dito. So, but ang standard ng ating doctrine ay nandito sa sulat ni Philemon. Mas sa Philemon. Bakit? Kasi kay Paul, ibinigay yung 13 epistles para sa church, the body of Christ. Pagkita sa Pastor. Colossians chapter 1, verse 25 and 26. So, tatanda natin, kay Paul, ibinigay yung 13 epistles. Ha? Tandaan niyo yan. So, okay. Colossians chapter 1 verse 25, whereof I am made a minister
according to the dispensation of God, which is given to me for you, to fulfill the word of God. Amen. To complete. Okay? Even the mystery which had been hid from ages and from generations, but now is made manifest to His saints. Amen. So wala na, hindi na siya mystery na yun. It was a mystery. So ibinigay kay Paul yung mystery. At yun ay yung 13 epistles na to na walang nakakalam. But now, it manifests sa akin na. Kasi kompleto na yung Bible eh. Kaya napakahalaga na huwag nating i-disregard yung ibinigay kay Paul. Kasi yun yung ating standard na yun eh. Kung tayo ni Moses, huwag niyang disregard yung ibinigay sa kay Moses. Kasi siya yung messenger at that time. Klaro ba? Kaya ang susundin mo si Moses. May nagtanong kay pastor, okay? May share ko lang. May nagtanong. Sabi ng pastor na to, isa sa mga critic ng dispensationalists, sino ba ang mas tama? Yung nagligtas o yung iniligtas? Anong klaseng tanong yan? Pakisagot nyo nga po yun. Sino ang mas tama? Yung nagligtas o yung iniligtas? Pakisagot nyo nga po yun. Ha? Nagligtas. Oh, hindi. Ibig sabihin, doon sa dalawa, sino daw ang susundin mo? Bakit sinasabi niya, sino ang susundin mo? Ang Panginoon o si Paul? Yun ang context niya. Sino ang susundin mo? Ang tinutunan ko, ito po sa Panginoon. Oh, men. Kasi yun ang nakasulat sa Bible na lahat ng sinulat ko ay galing sa Panginoon. At ako ay sumusunod, sundan niyo ako, pattern niyo ako, dahil, ano sabi sa 1 Corinthians chapter 14? Yung commandment of the Lord, verse 37. Okay. 1 Corinthians chapter 14, is that verse 37. So, tingnan natin. So, yun ay, kung intindi mo, it is a foolish question. Okay. Okay. 1 Corinthians 14, verse 37. If any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Ibig sabihin ng commandments, order of the Lord. Anong klaseng tanong yan? Halimbawa, inutusan niyo yung anak mo, anak, bumili ka ng tinapay sa tindahan. Sino masama doon? Yung nag-utos yung tusan. What a question. It is a foolish question. See, alam niyo bakit gano'n ang line of questioning niya? It is because he is against dispensational theology. Kasi in this study, there are two major Bible authors. The covenant theology, maraming mga sanay-sanayan, and dispensational theology. Dalawa lang po sa pag-aaral. Okay? So, against siya sa dispensational theology. Kaya sabi ni Paul, sa 2 Timothy, chapter 2, verse 7, tingnan niyo po ang sabi ni Paul. According to the scripture, hindi yan na 2 Corinthians chapter 2, 2 Timothy chapter 2, verse 7, sorry. 2 Timothy 2:7. Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Amen. See? Kung hindi mo i-consider daw yung lahat ng sinulat ni Paul dito, hindi mo maintindihan. At hindi mo maintindihan. Kaya kailangan mo, gusto mo maintindihan ng Bible? Consider what I say. Isa lang alam mo, huwag mong i-reject, huwag mong ignorant. That is the meaning of that. You know why? If you are not going, sinagot din ni Paul. 2 Timothy chapter 3 verse 7, natin yung sagot. Pag hindi mo kinonsider, ito ang mangyayari sa'yo. Kahit na gano'ng katalino, kahit na ano pang tinapos mo sa Bible School, may master degree ka, mayroon kang PhD, ang sabi ni Paul, according to the scripture, 2 Timothy chapter 3 verse 7, ever learning and never able to come to the knowledge of the ang truth. daming ganyan. Oh, ito nagtapos ng master degree, ito may PhD degree, ito ang ating guest speaker galing sa US, tapos ang Hebrew, Greek, everything, all the accolades, nandun lahat na kanina.
Pero ever learning but never come to the knowledge of the truth. Example, si John MacArthur. Kilala nyo? Oh, magaling si John MacArthur, di ba? May isang attend dito, idol niya si MacArthur. Alam mo problema sa kanya? Hindi siya naniniwala that the blood of Christ applies to all. Limited lang daw. Hindi ka naman panumbang yan. Expositor ka? Educator ka? Magaling siya. Ang daming na mga Pilipino sa Canada na kasi mayroon siyang Bible na may komentary. Ang dalawa na, iyabang na. Ang makandong kasi mayroon siyang translation ng King James, NIV, New King James. Saan ang gawa ng business? Kapakita. John MacArthur. See, that is an example of ever learning but never come to the knowledge of the truth. Kaya, common sense. Paano kung wala naman talaga? Kung na yung tao, paano kung matutunan ng Biblia? Hindi naman naman ang pag-Bible school. Diba? Nasaan yung sense? Diba? So yun po yung dapat natin unawaan na ano man ang pag-aaral mo, kung hindi mo maintindihan yung rightly divide the word of truth, which is the built-in method na ibinigay sa atin, you will never understand the Bible and it will result you to confusion. So yun ang purpose ng pag-aaral natin. It is because mawala yung confusion. Di ba confused tayo before? Ano ba talaga ang tamang gospel? Bakit ba ako nag-attend sa church? Yun po yung mga bagay. So, pag na-erase natin yung confusion, magkakaroon tayo ng clarity. Magiging malinaw. At pag may clarity na sa isip mo, nagkakaroon ka ng tinatawag na confidence, right? You know that tama ako according to the Scripture. Hindi dahil sa feelings ko, hindi dahil sa sinabi ni Pastor, hindi dahil sa sinasabi na nakakarami, hindi dahil sa church legacy o ano pa man yan. Ako, naniniwala, confident ako na ang gospel ni Paul ngayon, the gospel of the grace of God, yan lang ang gospel na pwede mag-save sa akin. At wala nang iba. At pag mayroon ka ng confidence, nagkakaroon ng tinatawag na conviction. At yung conviction na yun ang magiging dahilan because of the Holy Spirit that is in you, na ang purpose mo is to outward ka. Bakit? Kasi i-communicate mo na yun Sa kanino? Doon sa mahal mo sa buhay. Sa mga kaibigan mo, kakilala mo. Yun ang purpose nun. One, mawala yung confusion, magkaroon ng clarity, at pag may clarity ka, may confidence ka, at pag may confidence ka, yung conviction mo nandun na. Hindi na mawawala yan. Magiging addict ka na sa Bible. Hanap-hanapin mo na yung truth, kasi wala ka nang pupuntahan. If you are a truth seeker at natagpuan mo yung truth, by the grace of God, magsisettle in ka na doon. Hindi ka naalis kasi nasa truth ka na Ano ba pupuntahan mo? Jesus is the truth. So, ganun kasimple po. Ngayon, dahil mayroon ka ng conviction, i-communicate mo na. Sasabihin mo, anak, sa iyong asawa, sa iyong kapatid, ito ang truth. Jesus Christ died for our sins. He was buried and resurrected for our salvation. Ito yung repentant baptized na yan. Na paulit-ulit na so-called Christian denomination na deceit na. Inaral natin para sa Israel. Ang context. Ang linaw. Sino yung kausap niya? Kahit na yung baptism doon, baptism in the name of Jesus, wala nang in the Father, the Son, and the Holy Ghost. Tingnan nyo, Acts 2:38. Ang nakalagay yung baptize in the name of Jesus. Bakit? Kasi kailangan ng nilang identify kay Jesus Christ. Di ba ang command sa kanila, go to the world and baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Bakit pagdating sa Acts 2:38, in the name of Jesus lang? Bakit? It is because it is for them, not for us. Hindi yun universal, exclusive yun sa the nation of Israel. Yan lang naman Kaya sabi ni Paul, anong pakita sa pastor? Galatians chapter 1 verse 7-89. Napaka-strong ng kanyang warning because it involves your soul, our soul. Yun po yun. Galatians chapter 1 verse 7, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ.
But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Mga kapatid, napakalinaw po. Habang pinapasa ko ito, minimeditate ko, bakit pa ganun ka-strong ang language na ginamit ni Paul? Na kayo naman nagtuturo na hindi kagaya ng gospel na tinuturo namin, that is another gospel which is not another. Hindi naman isang another gospel which is not another. Ang context po nung ito. Okay? So ang mga Galatians, nasave sila by the gospel of the grace of God. Ang problema, yung mga Judaizer, yung mga Jew na nasave doon, dinagdagan nila ng batas ni Moses. Gusto nila, sabi, okay, yung mga Gentiles, dapat sundin niyo pa rin yung water baptism, sundin niyo pa rin yung circumcision. Yung po, kaya nagiging another gospel, which is not another. Same gospel, dinagdagan ng words. Yun po yung context doon. Kaya, nagkaroon ng tinatawag na Acts 15. Yun yung nag-sort na, Pastor, Acts 15 verse 1, ano ba yung context doon? Ano po yung context doon? Kaya sabi ni Paul, ayusin natin ito. Huwag natin pa natin, kasi nagugulo ang tao, ano ba? Magbabautis mo ba? Mag-circumcise pa? Eh, may revelation ako sa Diyos eh. Acts chapter 15 verse 1. And certain men which came down from Judea taught the brethren and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. See? Yan po yung context. Sabi ni Paul, hindi na. Anong sabi niya? Ano kayo? Are you foolish, Galatians? Paano nyo natanggap ang Holy Spirit? By hearing or by words? Alam natin, it is by hearing. At sinagot natin kanina, Ephesians chapter 1, verse 13. After you hear the word of truth, the gospel of your salvation, and after you believe, you are still, right? You are still by the Holy Spirit. Ganun, wala namang baptism doon. Amen. Wala namang circumcision doon. So, inayos na yun. Kaya ngayon, napakalinaw na. Kaya sabi ngayon, ang naging conclusion is Galatians chapter 2 verse 7. Yan ang naging conclusion noong Acts chapter 15. Ang sabi ito na. Galatians chapter 2 verse 7. But contrariwise, when they saw that the gospel of the uncircumcision was committed unto me, as the gospel of the circumcision was unto Peter. Claro? So, sino man circumcised sa Jew, yung gospel ay na-preach ni Peter para sa mga Hudyo talaga. Pero yung circumcision ay para sa mga Gentiles. At sabi sa 9, nung anong sabi dun sa verse 9? Ito, pakinggan nyo po. Ang napakaganda. Pag nakita natin yung truth, verse 9. Galatians 2 verse 9. And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship, that we should go unto the heathen, and they unto the circumcision. Oh, wow! Nung na-perceive ni John, ito yung mga reputable men ng church ng Jerusalem, na talagang si Paul, nakatanggap ng revelation mula sa Diyos. Nagbigay siya ng, Paul, talaga, it is only the gospel of the grace of God na. Hindi, kaya ngayon, pupunta kayo sa mga heathen. Bakit? Si Paul ay, ano ba si Paul? Siya yung inatasan ng Panginoon para pumunta sa gospel para sa mga Gentiles. Alinaw, saan natin makikita yun? Romans chapter 11 verse 13. Okay, pakibasa. Romans chapter 11 verse 13. Romans. So, makikita nyo na lahat ng pinag-aaral natin is in context. Consistent. Romans 11:13. Romans 11:13. For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles. Amen. I magnify mine office. So, hindi si Paul ang minamagnify natin yung office, yung office na ibinigay kay Paul na siya maging apostles of the Gentiles. Kaya sa panahon ngayon, kung mali ang messenger na sinusundan mo o pinakikinggan mo, mali rin ang doctrine mo. Kaya kung si Moses ang susundin mo, gaya ng mga Seventh-day Adventists, ay, ang labas yan. Takson.
halo-halo. Masarap ang halo-halo, lalo na pag mainit. Diba? Pero sa pagdating sa spiritual doctrine, it is a disaster. Mga kapatid, ito po ang conviction ng church na to. Na malaman nyo, kayo mismo, na we have to rightly divide yung word of truth. Truth from truth. Hindi lang ang truth para sa atin eh. Pero may matutunan tayo. Yung po yun, kaya napakalinaw, no si Paul, kini-question si Paul eh. Kini-question si Paul. Kilala ka namin eh, kung kayo nag-persecute ng church eh. Tingnan nyo, sabi ni Paul sa Galatians chapter 1 verse 11 and 12. Tingnan nyo Paul sabi. Kung paano niya, pinaliwanag doon sa mga nag-oppose. Para ngayon, sa online ministry ni Pastor, ang daming mga bumapatikos, ang daming nag-question, walang pagkakaiba. Ang daming mga opposition, mga critics, mga question na hindi mo malaman kung anong klaseng question. Okay, pakipasa po. Galatians chapter 1 verse 11, But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Wow. Napaka-clear. Crystal clear naman, di ba? Bakit ka ba nagpapa-certify ng document sa mga business, lalo na sa business people? Bakit mo pinasi-certify ang isang document? Authenticity. Amen! Na ito totoo to, na nanggaling ito sa City Hall, hindi ito galing sa recto. Talagang nag-graduate ka. Okay, graduate ka, certified yan, true ka pa nga eh, di ba? May nakataka. So, yun ang sinasabi ni Paul, kasi question siya eh. Question siya. Sino ka? Kaya sabi niya, hindi ko galing sa tao ha, at hindi tinuro sa akin ng tao. Hindi ko natanggap sa tao, ibig sabihin hindi galing sa 12 apostles to. Ito ay nanggaling mismo sa Panginoon sa Kristo. Yun ang context nun. Kaya, ang dami po sa online, magsabi ko dati, tama yung nakasulat sa Biblia. Yung sabi nito, I become your enemy because I tell you that. So, naman eh. Ito yung isang Amerikano dito eh. Hindi nyo malam kung anong gagawin na pag dating na kayo ito, puro kayo, Paul. Eh, anong gagawin natin? Siya yung messenger sa panahon natin. Bakit doon tayo noon? Moses kayo ng Moses. Moses, ano? Wala na kayo makain. Moses, nauuhaw kami. Moses. O bakit Moses na ng Moses? It is because si Moses ang inutusan ng Diyos. Diba? Ano sabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1? 1 Corinthians chapter 11 verse 1, Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Napakaklaro naman. So, sundan natin yung pattern eh. Pattern eh. Pag nag-drive tayo, kailangan ba sundin natin yung lane? Di ba may lane sa kalsada? Susundan mo yung lane mo, kasi pag hindi mo sundan yung lane mo, may mabubangga ka. Di ba? Subukan mo na papunta ka dun sa lane at umalis ka sa lane dito ka sa ibang lane sa kaliwa. May mabubangga ka. Yun po yun. So, dapat kumalaman natin na ang Bible truth po, mayroon na po yung pagkakahati-hati ayon para kanino at para kailan. Okay? So, andito po tayo ha? Okay? So, ito po yun. Okay? Nandito na tayo na sino man ngayon ang sasampalataya dun sa gospel ng Panginoong Jesucristo ay papasok dito sa tinatawag na church, the body of Christ. Hindi ka na-Jew, hindi ka na-Gentile sa panahon ngayon, but you are the church, the body of Christ, a new creature, and a new man. Yan po ay isang talagang mystery. Ngayon, paano ginawa ng Panginoon? It is His workmanship according sa Ephesians chapter 2 verse 10. It is the workmanship of God. Ibig sabihin ng workmanship. It is, kumbaga sa claim, siya na porno, masterpiece. Amen. That's tamang word, isang masterpiece. See? So may tatlong grupo ng tao, Gentiles, the nations, and Israel, the nation, no S, the nation of Israel, the Jews, and then after the cross, but now, we are the church, the body of Christ. Okay? Yun pala, no, okay, hindi na, lumabas na.
Okay? So it is because of the blood. Tandaan po natin ito. Forever dispensation, napakahalaga po, palagi may blood. But in this time, ang blood po ng Panginoon, ito po yung tinatawag na common ground. Ito yung pinaka-foundation, okay? Ng dalawang programa ng Diyos na later, kung maabutan natin. Okay, so nasa introduction pa lang tayo, ha? Okay, now. Okay, napapansin nyo dito, mga kapatid. Sabi sa Deuteronomy 29 verse 29, so makikita nyo dito, Deuteronomy verse 29. So, 29 verse 29. So, umpisa pa lang, mayroon ng hint tayo. Ano sabi ko sa Sister Nettie? The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the works of His law. See? So, ano itong revealed? Sino yung para kanino bang Deuteronomy? Amen. So, ina-reveal ba sa kanila? Na-reveal ba? Sabi na ito, revealed belong unto us, okay? And to our children, sa mga Israel. Pero yung may secret things pa ng Panginoon belongs unto the Lord na hindi sinabi. So sa umpisa pa lang, meron tayong hint na mayroong secret at saka mayroong revealed. See? So, ang ganda mo, no? Pag maraming natin climax sa pag-aaral natin, okay. So secret things belongs to God, okay? So, din sa sa before time, meron din dalawang rebellion na nangyayari. Yung nangyari, alam niyo ba yun? Nung si Lucifer, because of his famous high life, nag-repent siya sa Panginoon. Tama ko ba? So, yun ay heavenly. And then, mayroon din sa earth na nag-rebel. Sino yung nag-rebel? Sa Adam. Sa pamamagitan ni Lucifer, the serpent, right? So, ito po yung mga two things na nangyari na kailangan natin maunawaan sa overview lang, sa overview, na mayroong nangyaring rebellion. May nangyaring rebellion sa heaven, at 1/3 doon sa rebellion mayroong sumama. Tama? Yung 1/3 na yun, yun na yung mga principalities na yun, yun yung tinatawag na evil angels. At ang tawag na yun ay, sino naman yung si Satan? Siya yung prince of principalities, di ba? So, dito yun. Pagdating sa earth, sino naman si Satan? He is the God of this world. In 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Claro? So dito, ang ganda po, no? So dito, sa heaven, nag-rebel si Satan, di ba? Si Diyos. Dahil gusto niya gusto niya maging Diyos din. Maraming gano'n. So, siya yung naging prince of the air and the principalities. Pagdating naman sa earth, siya naman yung God of this world. Ano pa yung sinasabing God of this world? Small g. So, ibig sabihin, yung sistema ng mundo ay galing kay Satan. Halimbawa, the world of sports. Nakikita nyo kung gano'ng kakurap yan. World of business. World of politics. World of showbiz. World of religion. Sistema yan ni Satan. Kaya huwag na kayong magtaka kung bakit sa Kongreso, sa Senado, ganun ang kanilang manner. It is because he is the God of this world. Kaya ang mundong ito is dead. Education. Education, lahat. Di ba? Sa lahat naman mayroong bang hindi dito sa sistema ng mundo? Kaya ang kabataan naling makurap. It is because of this tinatawag na technology, na AI na social media. Kalat na So, ang kailangan mo ngayon, pandaban doon ay truth. Kasi si Satan, ang purpose lang ni Satan, hindi niya na mababago yung truth. Ang magagawa lang ni Satan doon sa truth, i-twist. Kaya ang dami ngayon na kumukontra sa truth. Lalong-lalo na, pag nag-preach ka ng maraming gospel sa Bible, hindi, isa lang ang gospel. Ano ka? Bulag? Sino ang bumulag sa'yo? Ang daming gospel Kanina binasa nyo lang Galatians 2:7, dalawang gospel na dun Tapos sasabihin mo, isa. Sige, makikita mo, pastor yun yung mga nagtatanong, hindi nila matanggap. Bakit? Kasi sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 4, because you were blinded by the God of this world. So paano ba binablind? Paano ba binablind ni Satan ang tao? Any idea? One, yung doctrine, ba? False doctrine, no? Two, tinitwist yung
tinitwist yung truth. Maraming paraan sa Satan, no? Religion, ginagamit niya. So, yun po yun. So, napakalaga po na maunawaan natin itong mga basic lang to, overview lang to, ha? Now, ang Panginoon mayroong two ministry din, okay? So, yung tinatawag na earthly things, okay? Okay, ito po, okay? So, makikita natin dito, if I have told you earthly things and ye believe not, how shall ye believe if I tell you of heavenly things? Dalawa na dito, ha? Earthly and heavenly. And 2 Corinthians chapter 5, verse 16, wherefore henceforth know we no man after the flesh. Pag sinabi mong it is about Jesus Christ, nung nandito siya sa flesh. Ye though we have known Christ after the flesh, yet now, henceforth now, ibig sabihin ng henceforth, from this point in time, know we Him no more. So, sino na ang sinasabi ni Paul ito? Basahin natin yung Romans 16:25. Sino? Romans 16:25. I-connect po natin. Romans chapter 16, verse 25. So, mayroong ministry ang Panginoon is about earthly things, but now, sa time natin, mayroong tinatawag na, pakibasa, Pastor? Romans 16:25. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. Amen. See? So dito, alam na natin itong ministry ng Panginoon. Di ba? Nagsakabangkaw siya, nagpagaling siya, ang gospel of the kingdom. Pero may ministry ang Panginoon na ibinigay kay Paul from Acts 9. At yun yung tinatawag na the revelation of the mystery na ibinigay kay Paul. Kaya yun na sinusundan natin ngayon, yung tinatawag na heavenly ministry, which is the mystery na ibinigay kay Paul. At yun ang aaral natin later. Pero yung earthly ministry ng Panginoon, yun yung preaching the kingdom of God, which is the earthly things. Okay? So, okay ito, yung three groups of people, alam na natin ito, na napuna, yung pinag-aralan natin kanina, na the Jews, the Gentiles, and the Church of God. So, pag nagbasa kayo ng Biblia, alam niyo, sino ba yung kinakausap dito? Sino ba ito? The Gentiles, the Church of God, para sabihin natin. Pero kung may principle na pwede nyo nang i-apply natin, ba yun? Okay? So, ganun lang. So, hindi ka mali dito. Kailangan, you should know who you are. Kasi, dito sa mundo ko, mayroon tinatawag na identity crisis. Di ba? Dati nga, LGBTQ, ngayon may mga plus-plus pa. May question mark pa. Di ba? So, may problema ang tao eh. Di ba? So, sa spirituality, mayroon din tayong identity crisis. Alam niyo kung bakit? Hindi mo alam kung sino ka. So, ang mahalaga, para mawala yung identity crisis mo, alam niyo yung Bible. Paano? Nung ito ay sumampalataya, ang identity mo now ay you are in Christ. Because Christ is in you. That is 100%. Dapat sure ko yun. I am not in Christ. I am not in Adam. Kasi si Adam, dead end. Dead end yan. Patay ang spiritual. Kaya ka na kay Kristo is because you are spiritually alive. Beauty. That is the beauty of Bible truth, rightly divided. Amen. Okay? Now, ito na. Ano oras ito? Stop. Sige lang. Okay? So, God has a two-fold eternal plan. Okay? So, rightly dividing the word of truth, there's only one God. Right? Walang argument. But there are two distinct programs, the prophetic earthly program and the mystery, which is the heavenly program. Okay? Now, let's read Acts chapter 3, verse 21. Naalala nyo kanina, yung Deuteronomy 29:29, na may mga bagay na secret na it belongs to the Lord, but yung mga bagay na inireveal ay para sa atin yun. Hindi na, ano? So now, we are here. Acts 3:21, whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. Amen. So, alam na natin ito di ba? Sinasabi na ito sa prophetic program ng Diyos na mayroon, okay, na mag-iigtas sa inyong saya, i-establish yung kingdom. Alam natin Di ba alam natin yun, na may establish ang Panginoon na kingdom. Paano?
Nagsimula doon sa Genesis chapter 3 verse 15, hindi pa lang clear, hanggang napunta kay Abraham, yung covenant, na ang covenant kasi ibigyan kita ng promised land, nation, king, ikinonfirm kay David, di ba ba? Nakakaroon ng king sa linis mo, and then, sinabi ng mga prophets na dahil ito na yung darating na Messiah na magiging king nyo. Di ba? Hanggang dumating tayo sa cross. Ito po yung summary na muna. Okay? So, gusto ko lang ipakita sa iyo, sa prophetic program, it means to say, in spoken. Okay? Hindi nakita. Pero pagdating sa Mystery Heavenly program, makikita natin, Ephesians chapter 16:25 muna. Romans 16:25. Tingnan niyo po ito. Sa Romans chapter 16 verse 25. Now to him that is of power to establish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. Okay? So ang mystery program pala, it was kept secret. Yung isa, it was spoken. Nakita niyo yung difference? Spoken, ibig sabihin, na-reveal. Yung isa, it is a secret. It is a mystery. Right? Nakita kung nadala ang programa ng Diyos? May dalawa siyang programa na isang secret before, but it's no longer a secret because it was revealed already. Okay? But at their time, wala silang idea. At ano yun? Ephesians chapter 3 verse 9. Ephesians chapter 3 verse 9. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. See? From the beginning of the world, it was hid. Itinago talaga. Walang nakakaalam. Pero yung programa ng Israel, alam ng buong mundo. Okay. Namin po natin mabuti ito. Napakalan ako ito. This is one of the core foundation of correctly dividing the word of truth. Ngayon ako pag-iin na digest. Okay, digest natin ito. Kasi napakalaga po nito. Dahil pag mali na dito, ang pag-aaral mo, mali na rin. Kaya no wonder kung bakit ang daming so-called Christian denomination, ito, nandito sila sa linya na to, nandito sila sa lane na to. Hindi nila ito pinapansin, ini-ignore nila. Kaya sabi ni Paul, consider what I say, and God, the Lord, will give you the understanding. Kaya hindi mo maintindihan ng Bible. Kasi nandito ka eh, mali yung lane mo, wrong lane ka. Kapatid, wrong lane ka. Nandito dapat tayo. Ito yung lane natin eh, nakita naman natin. From Deuteronomy 20:29, meron lang yan eh, may cleanse ka na eh. Oh, kaya, deceive ba ang so-called Christian denomination? Yes, deceive. Hindi na nakita ito eh. Oh, binasa Romans 16:25. Paano ka ma-establish sa faith 1? Ito paano ka ma-establish sa faith? According to my gospel. Ibig sabihin yung mystery gospel. 2, according to the preaching of Jesus Christ. Sa mystery. Romans 16:25, that's the two-way there. Na may establish ka sa faith according sa 25 na lang. Okay? So ngayon, nakikita po natin dito na kung di mo alam, may dalawang programa ng Diyos, ano ang mangyayari? Confusion. Confusion talaga. Okay? So, ito po yung eternity. Makikita natin yan. Okay? So, eternity to eternity yan. Okay? So, mayroong programa ng Diyos. Okay? So, nakita nyo kanina, yung isa yung heavenly, di ba mayroong na rebelde sa langit? May nag-rebelde din sa lupa. So, pag sinabing prophetic earthly, ito yung nangyari doon sa lupa. Pag sinabing heavenly, ito yung nangyari doon sa heavenly, doon kay Satan. Okay? Nakikita niyo kung gaano consistent yung Bible. May context. Hindi ito afterthought lang. Uy, paano na yun? May context eh. Hindi na context eh. Pero huwag niyong isipin na itong program ito na ito ay na-conceive, it is because in reaction to sa nangyari. Hindi. Yung program na ito ay nasa isip na ng Diyos. Okay? Na-conceive na yan. It is not because of the reaction dun sa nangyari na ginawa ni Satan. It is already in the mind of God because of His manifold wisdom. Yung nangyari kay Satan,
doon sa langit at dito sa earth, it is only a revelation of the wisdom of God. Klaro? Hindi ito afterthought ng Diyos na, ay, nag-rebelde si Satan, ito ang dapat natin gawin. No! It is already conceived before the world was begun. Bago na ibig itong mundo, alam na ng Diyos yun. Because God is omniscient. Kaya, klaro po tayo ha, hindi nangyari itong 2 programs ito in reaction dun sa ginawa ni Satan. This is already conceived in the mind of God. Okay? Kung ano man yung nangyari sa ginawa ni Satan is only a revelation of the manifold wisdom of God. Amen. Okay? So yun po ang clarity nito. Okay? Now, makikita natin, it is because of the cross. Itong cross na to, ito ang naging foundation ng dalawang program na to. Okay? So, sa prophetic early program, ang cross ay para sa kanilang national redemption. Okay? At that's very clear yan sa book ni Daniel chapter 9 verse 24. Na ano bang purpose of the cross of Christ that He needs to be cut off? Okay? Daniel chapter 9, verse 24. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Amen. So yun po para sa nation of Israel. Okay? Ayun na naman sa body of Christ. It's very clear. It's for the Jew and Gentile salvation. Ito na yung nakita tayo. See? Nakita niyo po yung rightly dividing yung God's program ng Diyos. Ngayon, malalaman mo ngayon, hindi mo siya mamimix up. Kaya sabi sa Matthew chapter 1, verse 23, anong sabi doon sa Matthew 1:23? Sabi ng Panginoon, okay? So, napaka-clear po, ano? Matthew chapter 1 verse 23. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Since 21 ba yun? Sa verse 21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Sino yung people na sinasabi? Tayo ba yun? Tayo ba yun? Sa Matthew 1:21, tayo ba yun? Israel. Israel? Hindi tayo. Ang tingnan nyo, Matthew, wala pa namang mga tayo dun. Hindi ba tumalay tayo sa Diyos before the cross? Tingnan nyo, para sa atin ba yan? See? Kaya nyo kung paano, pag hindi mo alam to, may sap ka. Tayo ba yung people of God? No. We are not people of God. We are not even the chosen people. Sige, pakibasa ko. Matthew 1:21. Hindi tayo yan. Tingnan yung context. Nag-agree tayo na yung message na hindi para sa atin. See? Ano pang verse na magpapatunay hindi talaga sa atin, hindi talaga pumunta ang Panginoon para sa atin. Another verse, John chapter 1 verse 11. Sister Mandy, pakipasa mo yan. John chapter 1 verse 11. Yan ang magpapatunay kung kanino talaga pumunta ang Panginoon. Came unto his own, and his own received him not. That's Israel. Hindi tayo Hudyo. Came to his own. Bakit? Hudyo ka ba? Ba't may problema? Nireject, di ba? See? So, mali ang pangunawa natin kasi ang tawag doon, earthly ministry. Ito yun eh. Nakita nyo kanina, yung tingin natin. Yung dito.
Di ba? Ito, sabi dito, wherefore, henceforth, from this point, sabi ni Paul to knowing no man. So, being no man after the flesh. Pag sinabi mong after the flesh, ito, ye do, we have known Christ after the flesh, yet now, from this point in time, know we Him no more. Anong ibig sabihin? Sinasabi ni Paul, ikinala kami si Kristo yung earthly ministry niya. But now, hindi na. Bakit? Mayroon ng ministry tayo according to the revelation of the mystery. That is the context. Kilala namin ng Panginoon, di ba? Nagpapagaling siya. Anong pinipreach pa ng Panginoon? Gospel of the Kingdom. Pero ito ang pinipreach ni Paul na nangaling sa Panginoon. Kundi, Gospel of, ano yung pinipreach ni Paul? Pinipreach by Acts 20:24, para klaro tayo. Ano ba yung pinipreach ni Paul na ibinigay sa kanya sa Galatians chapter 1, verse 11 and 12? Acts 20:24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Okay. Natanggap niya yung ministry sa Panginoon to testify the gospel of the grace of God. Saan mo makikita na tanggap niya? Galatians chapter 1, verse 11 and 12. Ano ang context? 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. O, yun po yung mga proof. So, aralin niyo po mamaya, review niyo, digest niyo, at makikita niyo na you will enjoy the Word of God. Bakit? Nagiging clear na. Okay? So, hindi lahat ng nababasa natin sa Bible ay para sa atin. Alamin mo muna yung identity mo. Are you a Jew, a Gentile, or Church of God? Yun lang po yung kasimple. Okay? So, okay na tayo dito na mayroon siyang dalawang programa. Isang prophetic, which is earthly program para sa bansang Israel, and then the mystery heavenly program para sa ngayon. Jew and Gentiles, no difference. Okay? Now, so makikita niyo dito, ito yung God's twofold eternal plan. So, the kingdom of God is overall. Pag sinabi mong kingdom, dito muna tayo. From the kingdom of God, may tatlo siyang realms. Okay? May tatlo siyang realms. Ito yung sa Israel, ito yung nagro-rule siya as the king, at ito naman yung sa church, the body of Christ, which is heavenly, at siya ang ating head. So, ito yung pinaka-kingdom of God. Okay? Okay? Ito yung pinaka-kingdom of God. May dalawa dyan na tinatawag na reign or reign ang Panginoon. Okay? Klaro? So, kailan mangyayari na ito ay mag-iisa at the end? So, sa eternity na ito. So, makikita natin, Christ will rule both in heaven and on earth sa Ephesians chapter 1, verse 10. Okay? Makikita natin ito, magmimit sila. Parang isipin nyo lang yung dalawang lane. May dalawang lane na magkahiwalay, magmimit siya sa dulo. Okay? Ephesians 1:10, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Hindi lang, ano? So pagdating daw ng dispensation of time, in the fullness of time, dispensation na mag-meet ito, dalawa. Both heaven and earth. Paano? Paano mangyayari? It is all because of the cross. Doon lang. Kasi ang makakasama lang, sino ba makakasama doon? Sino yung mga believer? Okay. See. When did it happen? Yung Israel and the sabi yung dispensation. In the fullness of time. So hindi wala po nakakasama kasi future yun. Future po yun. Eternity. Ha? Eternity future. Eternity na yung sister. Eternity future. Future na po yun. Ito yung ano lang to, advance lang natin na kanina, nag-kneel tayo. Okay. Di ba, hindi tayo kanina sa cross, di ba? So wala yung may kasi yung natin pinali dito eh. So, yung fullness of time, mangyayari yung future. So una, nandito tayo sa tinatawag na church age, di ko ba? Sunod sa church age is rapture.
Pagdating ng rapture, magkakaroon ng 7 years tribulation. After the 7 years tribulation, the second coming of Jesus Christ. At after the second coming, magkakaroon ng millennial kingdom, which is 1,000 years. Na doon napupulin yung pangako niya na thy kingdom come on earth as in heaven. Diba? Yung pinag-declare nila, yun yung fulfillment kung tinatawag na earthly kingdom. And after that, dun sa magkakaroon ng Great White Throne Judgment. Okay? So, and then, mag-melt na yung earth at magkakaroon ng new earth, new heaven, new Jerusalem. So, basahin ko lang. Sige. Ephesians 1:10. Okay. That in the dispensation of the fullness of time, you might gather together one of all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth, heaven and hell. So, makapagpakas tayo. Eternity ako, nandito tayo. Okay? Nandito tayo. So, nandito tayo. Okay? So, ito yung rapture, ito yung 7 years, ito yung second coming, ito yung millennial. So, ito yung dito mangyayari yung in the dispensation, in the fullness of time. Dito mangyayari yun. Okay? So, makikita nyo rito that Christ's earthly program, it is about the gospel of the kingdom. Ito yung dito yun, sa millennial kingdom. Okay? See? Yung sa akin, Christ's heavenly program, mararapture tayo, di ba? Kasi hindi naman tayo kasama sa tribulation eh. So mararapture tayo. So pag-rapture, natin tayo, nagkakaroon tayo ng tinatawag na judgment seat of Christ. Samantalang dito, nagkakaroon ng 7 years tribulation. Okay? So, nasa ano tayo, waiting time hanggang matupad na yung prophecy. Nakakita niyo yung prophecy na hindi ito pala ito eh. Wala ito sa programa ng everything. Hindi ko nakikita ng mga prophet. Wala ito. Ano lang ito, insertion sa tingin natin, pero nasa plano ng Diyos yan ha. So wala ito. Hindi kasama. Kaya hindi nakikita ng mga prophet. So pag tinignan nila, wala silang idea. Kasi it was hidden. It was kept secret. Yun ang hindi nakikita ng so-called Christian denomination. Yung po yung nakakalungkot na part ng buhay. So ngayon, ang kailangan mangyari kasi prophecy yan eh. Kailangan mag-fulfill yan. Yung second coming, nandito sila. So nandito na tayo siguro sa tingin ko. Wala ito. 2025 na, di ba? Nangyari, kung 30A dito, according sa mga intelligent base sa mga scholar to, na every 2,000 years may mangyayari. Kung assuming na 30A dito, 2025. So, pag 2030, mayroong mga expectation na kasi 2 years yun. Kasi mag-i-start ulit ng 1,000 years, di ba? So, 7 years na yun, which is perfect. So, ano ko lang yun? Wala sa Bible yun, ha? Okay? Idea ko lang na guess ko lang yun. Pero that is the concept. Okay? Yan yung ano. Okay? Yun lang yung mga possibility. So yun po, inatpas ko lang ng konti kasi isa-isa tayo eh. Dito napalayo na tayo para lang tayo magkaroon ng idea. So yun lang po muna kasi para matunawan naman tayo. Kasi marami na tayong umake. Okay? So mayroon ba kayong clarification dito? Sister, mga kapatid, may question po na kailangan natin i-clarify about the Bible truth rightly divided. Sige, sir. Pakibalik nga dun sa prophetic kasi may tatanong ko kanina dito lang prophetic Program? Okay. Yan, yung the prophetic earthly program. Yan yung sabay sa Israel. Sa Israel. So, sa nation. possible ba na ito ay nagaganap na ngayon kasi meron ng Red Hyper, meron na ngayon temple. Meron. Kaya rin yung third temple. Iba yung nasa prophetic program kanina. So possible ba na malapit na tayo sa end times? Ang ano natin, sister, sa panahon natin ngayon, we are looking for the blessed hope, diba? Yung rapture muna, yun ang natin. So, yung tinatawag na rumors of wars and everything,
doon pa yun. Wala sa panahon natin yun. Kasi alam niyo kung bakit. We are under the grace of God. God is operating. This is the operation of grace. Ang wrath of God is on hold. Yung na on hold. Nasa operation tayo ng grace eh. Kaya ang sabi ng Biblia, ang message ng Bible is reconciliation. Lahat tayo ang godly, lahat tayo ang righteous, lahat tayo sinner. Ang pag-asa talaga ng tao ay napakalaki ng chance na masave. Wala ngayon walang wrath ngayon nakahold. Kaya wala tayong dapat ikatakot. We are looking for the blessed of kung ano man yung nakikita natin, naranas natin mga lindo, typhoon, it is only a natural calamity. Okay? Kaya makikita nyo, pakibasa ba sa Romans, ito po, makikita nyo, 2 Corinthians chapter 5, verse 18 to 20, it's very clear. Pakinggan nyo po. 2 Corinthians chapter 5, verse 18 to 21, this is the message para sa atin. 18 to 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 18, and all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them. Not, ano sabi, Sister Nelly? Not, okay, claro? Not imputing. Yeah. So, ngayon, hindi message yan, kayo magiinom, kayo superol, kayo babayaran. Hindi na yung gano'n. Ang message is reconciliation. Masave na kayo. Dahil ang kaligtasan available na. Kaya sabi dyan, beseech, I beg you to be saved because salvation is available. I can justify now because the blood of Christ was, the God was satisfied. Nagkaroon ng propitiation. Yun ang message ngayon. Kaya ang tao ngayon, kaya ngayon ang tao magpunta sa impyerno, it is because of unbelief. Ayun ang message of reconciliation. Ibinigay sa atin yung pagiging ambassador, the ministry. Wala na eh. Kaya nalimutan mo, sabi ng God wink. Pinigit na niya yung kasalanan nila, di ba? Sa Acts chapter 17. Para ang tao makita yung kabutihan ng Diyos. That is the message of reconciliation. Pastor, hindi lahat ng Israelites ay maniwala. Okay. So, ang salvation palagi, tandaan po natin, right? Salvation is always a decision ng tao. Pero, mayroon kang makikita sa Romans chapter 11 verse 26, ano sabi? In relation to question 11:26. Romans 11:26. So paano natin i-reconcile naman kasi kung hindi mo aaralin ang Bible, naman, alam mo, nakakasira ng ulang Bible. Nabasa mo, di ba? All is safe. So, anong context yan? Pupunta ka naman sa context. So, last Sunday, di ba nag-aaral tayo sa Book of Romans? The Book of Romans in chapter 9, 10, 11 ay para sa bansang Israel. Di ba, ang Romans ay may 16 chapters. Yung chapter 9, 10, 11 is for the nation of Israel. Ang pinaka-primary audience, correct? Now, ang context ng 11:26 na yan, kung aralin natin, at marami tayong it will happen sa tribulation. Tribulation na po yan. Okay? Ngayon, sino yung all na masasave? It is, Sister Nelly, it is the remnant. Okay? Ay, napangin, yun. So, yun yung mga preachers sa tribulation na mag-preach doon sa tinatawag, mag-preach ng gospel of the kingdom. Okay? Okay. So, naalala nyo, sa Matthew 24 is transitional book. Matthew 24 verse 13 or 14, ano yung
preach the kingdom. Saan? Sandali lang, tapusin ko ito. Balik natin. So, ano sabi? Matthew 24 verse 13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. 14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Wow, matatapos na. Okay, listen, very carefully. Listen. Okay, naalala nyo na binigyan ng Great Commission yung 24. Tama? Na hindi naman nangyari. Kasi na-reject nila ang Panginoon. Na yung pa rin ang Great Commission ng mga so-called Christian denomination yun. Hindi nangyari because na-reject ang Panginoon. So yung gospel na yun, dahil nga pumasok itong tinatawag na mystery program. Kung wala itong mystery program, according to Daniel, na binasa natin, chapter 9, 24-26, itong tribulation, dapat nandito to. Wala ito dapat. Wala naman ito eh. Okay? Ngayon, dahil mayroong programa na to, hindi natin lang pwede matatapos, but alam natin, in the fullness of the Gentiles, Romans 11:25, yung hindi natapos, na so-called Great Commission ng mga Christian yun, ito yung preach dito, tutuloy na. Kaya the end of the world na. Kasi wala na eh, darating ng Panginoon eh. Tandaan natin, sa panahon ngayon, we are under the Gentiles. Ang Israel ay na-under ng Gentiles sa times of the Gentiles to, okay? Ngayon, ipipreach dito yung sinasabi mo sister kanina na 144 witnesses, okay? Na 12,000 for each tribe and 2 witnesses na magpipreach ng gospel of the kingdom. Sa tribulation, dalawang gospel ang ipipreach. Yung isa ay everlasting gospel sa Revelation 14 verse 7. Paki-check po. Revelation chapter 14 verse 7. See, pag naklaro na dito, napakaganda po ng Biblia. Okay, 14 verse 7. Saying with a loud voice, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth, and the sea and the fountains of waters. Verse 6, and I saw another angel fly in the midst of heaven, verse 6, 14. Having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, 14, verse 6. and to every nation, and kindred, and tongue, and people. Okay. See, makikita yun, di ba 7 years tribulation to? So, umpisa, ipipreach yung gospel of the kingdom. Okay? Nung 144 at nung 2 witnesses. And then at the end, ito na yung last call, the everlasting gospel. Ang message ay, fear God. This is your last call. Isa lang alam nyo na ito na yung huling tawag nyo. Masave na kayo. That is the everlasting. Ang mag-preach ay angel. O, dito yon kasi darating na yung Panginoon. Kaya ang tawag dito ay Jacob's trouble. So pagdating ng second coming, doon na matatapos yung tinatawag na times of the Gentiles. Hindi na maghahari ang Gentiles ngayon, kundi glory na ulit ito ng mga Hudyo. It is the rise of the Jew. Ngayon, nagsasuffer ang Jew ngayon kasi it is because of their rejection. At ang tawag sa kanila ngayon ay luami. It means to say you are no longer my people in this period of time. Kaya kung gusto mong magpako, gusto mo, you are no longer my people. Oh, dito sa Batangas, maraming lumi. Kaya luami sila ngayon. Kaya dapat, kung alam natin yung Bible, hindi ka talaga mag-iisip. Oo, yun ang issue eh. Parang pinagpipilitan mo yung so-called Great Commission na repent and be baptized. Hindi nga, yun eh. Ang linaw naman ng Bible. Wala namang baptism eh, para kang masave eh. Ano ba yan? Sasabihin mo ngayon, binabaptayan ka in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Sabi lang doon, baptize in the name of Jesus. Di ka sumusunod. Nonsense. That's ganyan po ka-blind ang Christendom, mga kapatid. Aralin niyo po, kasi napakahalaga. Sino magtuturo? Ay halos lahat, punta ka ng church. Ang ituturo sa iyo, Great Commission. Wala nga yung word ng Great Commission. Tayo mayroong
Grace Commission sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18-21. Binigyan tayo ng Ministry of Reconciliation because we are the ambassador of Christ. Amen. Kung ambassador ka, hindi tayo taga rito. Representative ka na. Di ba meron tayong ambassador? Pag nagkakaroon ng gera, di ba? Anong ginagawa? Pinapaalis, di ba? Kaya pagdating ng tribulation, wala na tayong part, aalis na tayo. Wala na tayong rule. Ano bang rule mo doon? Wala na. Tapos na. Yun po yun. That is Bible truth rightly divided. Amen. Ano yun, brother video na yun? Ano yun? Ayan. Merong cross po. Cross, may cross. Yung kanina yung may cross. Saka pattern. Yan. Di ba ba? Yan. Ha? Balik niyo po. Balik. Yeah, thank you po. Okay. Salamat po. Okay na. So, dito na po tayo. Gusto ko i-review niyo po na pagkanda po ito. Ha? Kasi, ang totoo lang po, talagang bihira po nagtuturo na according to God. Puro application, puro reading. Paano ka maging positive thinking, may knowledge ka. Dahil lang sa mga okay? So, let us pray na. Panginoon, maraming salamat po sa pagkaharap namin. Lord, nawa na ikaw po ang nalulhati kay taas. At Lord, nalang po na anuman po, Panginoon, ang natutunan namin, nawa magbigay sa amin ang kalakasan, confidence, conviction, Lord, na may share po namin sa mga taong nangangailangan ito, Lord. Kayo pong mahalang muli sa araw na ito. Patuloy po kami umasa at nagtitiwala sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Break time, 5 minutes. Break time daw, break time.